Kung nakikita natin mga ka-discover, para siyang gripo, ay ito ay tinatawag nga water trap. Hinahanap namin sa gilid yung lagusan kung saan nanggagaling, pero hindi namin makita-kita, kaya hindi na tutuyo yung tubig. Continuous ang kanyang flowing. Possible nga ito ay gawa ng Japanese mga ka-discover, dahil nga ito ay yung mga markers ay pot markers, tapos dito mayroon maliit na parang lip markers pot na kanyang sa pakabila. Possible nga gawa ito ng mga GIA noong World War II. Kung makikita natin sa gitna siya ng sapa, mayroon pa siyang water trap na sinasabi na ito yung pagkadisenyo ng kanilang butas. Malawak na pananaliksik, malawak na paglalakbay, malawak na kaalaman. Welcome, Green Discovery Channel! Magandang araw po sa atin mga viewers. Balik tayo ngayon sa ating Discovery Explore, kung saan ito ay dito sa malaking creek or sapa. Dito sa taas ng pools, meron tayo na discovery na butas. Kung makikita natin ito, ay tubig na para siyang pot marker. Ito pala ay malalim, nakabiran lang po na matigas na buhangin. Siguro ko pag nagbabaha ay pumupunta dito yung tubig. Dito ay mayroon tayo nakuha ng mga maliliit na stone na ito ay palanas o dapanas na tawagin itong sapa. Walang halong bato, pero dito sa loob ng butas ay mayroon ito mga iba-ibang klaseng mga stone or mga maliliit na bato. Tinisting natin ito, i-discover, ay marami tayo ito yung sa loob. Akala natin mababaw lang, pero napakalalim ito mga ka-discover. Nasa malapit ito 1 meter. Ang di lang namin alam kung ito ay nakuhaan na or hindi pa. Dahil kung nagalaw na po ito, ay itong mga stone na mga white or iba-ibang klase na mayroon dito mga puti na bato, ay mawawala na yon. Dahil itong sapa ay wala naman siya mga bato, kundi solid palanas. Ibig sabihin, hindi pa po ito nagalaw, dahil itong mga nakikita natin ngayon o na-discovery ay mayroon maliliit na stone katulad nito na inyong makikita. Masakit lamang magkalkal, dapat dito may guwantes, dahil yung buhangin ay sobrang para siyang magaspang. Ito yung mga laman niya. Di namin alam kung ano ito. Ito yung sa loob ng pot markers, itong inyong makikita. Try namin itong halugugin sa loob, ngunit ito lang ang laman ng mga buhangin. Mayroon pang iba, mga rock, solid rock, at mga maliliit na mga white stone. Dito ay kung makikita natin, malaking pot marker. Kanina sabi ko ay kala natin mababaw, pero napakalalim pala ito. Tingnan mo, mga 1 meter. Kailangan matanggalan natin ito ng tubig, continuous. At wala, dapat mayroon tayo dito abot. Itong markers na ito ay malaking pot marker, para siyang leaf. At itong mga kabila ay itong mga stone na na-recover natin ay para itong mga maliliit lang na iba-ibang klase.
At dito parang may butas. Yung dapat matuyuan ito ng tubig ang butas. Itabi mo na Noy yung mga maliliit na isto na yan. At kung nakikita natin ito at malaking footmark na itong lugar ay hindi na namin ito sinasadya nga madiscovery dahil ay doon sa pools nasa kabila ay yun ang na-explore. Pero dito hindi inaasahan ito na nabuksan o na-discover itong may butas pala dito. Ito yung mga maliliit na stone para ito natural o parang sa ilog ng mga bato. Ang ating kung isipin na bakit napunta dito yung mga bato sa ilog kung sa galing man ito sa ilog nito ang mga stone. Posible nga tao ang nagdala dito dahil ito ay palanas. So masakit na dito yung ating mga bulalo dahil ay mga gaspang itong parang simento itong cover na ito. Dapat natin ito ay kuhaan ng tubig. Malalim, mga nasa 1 meter ito. Butas. At dito para siyang itong mga gilid ay doon umaago sa kabila. Nang mapansin natin, ito pala ang may water trap. Kung makikita natin ang lakas ng buhos ng tubig niya. Kaya hindi natutuyuan siya mga ka-discover. Kanina pa kami limas ng limas. Ay hindi natutuyuan dahil ito pala napakalakas na kung nakikita natin mga ka-discover para siyang gripo ay ito ay tinatawag nga water trap. Hinahanap namin sa gilid yung lagusan kung saan nanggagaling pero hindi namin makita-kita kaya hindi na tutuyo yung tubig. Continuous ang kanyang flowing. Possible nga ito ay gawa ng Japanese mga ka-discover dahil nga ito ay yung mga markers ay pot markers tapos dito mayroon maliit na parang lip markers pot na kanyang sa pakabila. Possible nga gawa ito ng mga GIA noong World War II. Kung makikita natin sa gitna siya ng sapa, mayroon pa siyang water trap na sinasabi na ito yung pagkadisenyo ng kanilang butas. So ito ang nang makuhaan ng tubig, ito nakalalim ng mga 1 meter. Hindi masyado na tatanggalan dahil ng tubig dahil nga itong water trap. Kung makikita natin ang kabuuan nito ay yung mayroon markers na pot marker, lip na maliit to the left, ito naman to the right. Ito ang laman ng mga itong sa loob ng butas na ating makikita. Sa atin po pagtatapos ng ating video, Explore and Discovery. Marami po salamat sa panunood at huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channels. Bye-bye!